at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito po sa Bayan ng Bulan. Tayo po ay napapakinggan sa radyo at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng ating page sa Facebook Live ay tayo po ay napapanood, mga kapatid. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras ay muli po tayo magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Saan man po kayo naroon, mga kapatid, nawa ay patuloy po nating maranasan ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Sa gitna ng anumang ating mga nararanasan sa buhay na ito, mga pagsubok marahil, mga hamon, mga karamdaman o mga kapighatian, patuloy nawa nating madama ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sapagkat ang Panginoon ay hindi lamang Diyos sa panahon ng pagpapala. Siya rin ang Diyos sa panahon na tayo ay may mga kapagsubukan at mga kapighatian sa ating pong mga buhay.
Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa lahat ng ating mga kapatiran sa UPC Bulan Church, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain ng Panginoon ang ating tatlong congregation na pinangangasiwaan sa tulong ng Panginoon. Ang ating congregation dyan sa Magsaysay Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang ating congregation dyan sa Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Sumainyo po ang patuloy na kalakasan sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, mga kapatid. Meron tayong dalawang magkasabay na prayer meeting. Mamayang alas 5 ng hapon, dyan po sa Santa Remedios Bulan Congregation ng UPC. At ganoon din dito sa Iquirino Congregation mamaya ang ating pong prayer meeting alas 5 ng hapon. At sa ating pong mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat. Sa 63 barangay na sakop ng Bulan, pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Sumainyo pong patuloy na kagalakan sa pagsubaybay sa ating pong daily program mga kapatid sa Newgen FM. At salamat din sa management ng Newgen FM station na patuloy po nating nagiging kapartner sa pagpapalagana po ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon. At sa patuloy na tumatangkilik sa programang ito sa radyo, patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng inyo pong mga buhay. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, mga kapatid, maaaring yan ay prayer request o kaya testimonies, mga kapatid, kung paano nagiging pagpapala sa inyo ang pagsubaybay sa programang ito tuwing umaga. Pwede po kayo makipag-ugnayan, mag-text o di kayo tumawag sa CP number 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At sa mga viewers natin, paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga sa inyong mga Facebook friends at mga family members, mga kapatid, mga kaibigan, upang ang mga salita ng Diyos ang maging influence natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kaibigan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At salamat po sa Diyos sa matagumpay na gawain po. Yung ating malaking pagtitipon last Sunday dito po sa UPC Compound, Iquirino Bulan. Salamat po sa Diyos sa katagumpayan. Nagkaroon tayo ng 40 bisita, mga kapatid. First time visitors, 40 na first time visitors last Sunday. At ang ating guest speaker is no other than our Assistant Superintendent ng United Pentecostal Church sa Region 1, pastoring in Baguio City United Pentecostal Church, si Reverend Eugene Banyes and Ma'am Gemma. Maraming salamat po sa inyong panahon sa pagdalaw nyo sa UPC Bulan upang maibahagi ang spiritual na pagpapala mula sa ating pong Panginoon through preaching the Word of God, mga kapatid. Purihin ang Diyos at sa lahat ng mga kapatiran na masigasig na naglilingkod sa Panginoon under United Pentecostal Church Bulan, ay pagpalain po kayo ng Panginoon ang mga Bible studies, mga kapatid. Nais kong batiin yung aking mga pinuntahan kahapon sa visitation at sa Bible study. Ang Azul family dyan po sa Barangay Aquino, pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang Guyal family dyan sa Aquino, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magpatuloy nawa kayo sa paglilingkod sa Diyos at hindi po mababaliwala sa mata ng Panginoon ang ating mga paglilingkod na gagawin. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo
sa ating programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pagsamba lamang sa'yo, tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo, ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Praise the Lord! Tuloy po tayo mga kapatid sa ating pong pagtatanghal. Salamat po sa ating Panginoon sa Kanyang patuloy na patnubay sa ating pong mga buhay. At kung meron man tayong mga katanungan mga kapatid, mga prayer request, patuloy nyo lang pong i-send sa page ng UPC Bulan Church, ating page mga kapatid, at yan po ay ating ipapanalangin sa ating pong Panginoon. At i-recognize po natin ang ating mga viewers bago tayo dumako sa Word of God mga kapatid. Good morning kay Bernardo Matilde Sidugen. Good morning po, thank you for watching. Si Jessie Baskina Manlangit, thank you for watching. Sister Beth Frenila, thank you for watching. Sister Philly Mercado, watching right now. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Gemma Guelas, ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Larry Pineda, good morning. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Sister Christy De Suyo, thank you. Brother Lorenzo Acosta, pagpalain kayo ng Panginoon. At Sister Yoli Albao, pagpalain po kayo ng Panginoon. Lagi itong nakasubaybay sa atin. Every morning mga kapatid sa ating online. Brother George Camayo Tabog, ayan, halos mga kabisado na natin ang mga pangalan nila. Sister Maricho Albao, dyan po sa Masbate. Ayan, Ate Ching, good morning. Sister Marilyn Wagas Ayok, pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging Sister Angelita Liguro. Ayan, mga regular po itong viewers natin. Praise the Lord. At si Brother Nelson Viasca, Sister Egina Banisok Tayab, good morning. Sister Christy Griego, good morning. Asan ka ngayon? Pagpalain ka ng Panginoon kapatid. Praise the Lord. Sister Christy Griego at ang buong family. Sister Jane Ioy watching right now sa Zone 7. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at ang buong family. Sister Marlene Golyoso sa Tulatula Sur, good morning. Si Brother Julio Guelas watching from Saudi Arabia. Kapatid, pagpalain ka ng Panginoon at see you soon. At maging Sister Dalia Barreto Pidlawan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Si Brother Edmark Laudit, dyan po sa Managanaga, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Sister Marlene at ang inyong buong family. Brother Erning, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Laura Gumban, watching from Lahong at ang buong Guwan family, i-bless po kayo ng Panginoon. Si Inday Budyong Mansinubao, ayan, pagpalain ka ng Panginoon kapatid. Watching from Saudi Arabia, Al-Kubar, ayan, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Maging si Lynn Leoncito Claveria Kayog, praise the Lord, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Melody Herrero, thank you for watching. Si Mamay Eden Nabwa, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Divine Espela Guyal, thank you for watching. Sister Fe Aguila, Lola Fe, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Cheret Guevara Ritonel, thank you for watching. At maging si Sister Janet Tecon, good morning po. Si Brother Daniel Vargas Orgaya,
Starlita Sultan, good morning po dyan sa Taguig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ending Kumahig, thank you for watching from Quezon City. Prayer request ni Lola Fe Aguila, please pray for my apo, si Jacoby Aguila, sa kanyang diarrhea and fever. Ayan, pagalingin po ng Panginoon ang inyong apo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Sister Angelita Castillo, good morning. Praise the Lord. Si Brother Serafin Akiwo, good morning, Brother Oli, and Sister Nanette. Sister Shine Verde, praise the Lord. Watching from, sabi niya, hi Pastor, from Central America, Panama. God bless po sa inyo dyan. Ang layo, ano. Sister Eileen Zabala, thank you for watching. Praise the Lord. Sino pa ba? Sister Lialyn Maturan, dyan sa Magsaysay, good morning. Si Joey, at kabutihan mo po sa aming mga buhay. Salamat sa magdamag na pagtulog at kapahingahan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At salamat din sa pagising namin sa umagang ito. Nataglay namin ang buhay, kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat sa pribilehiyong ikaw ay aming makilala at mapaglingkuran. Sa pamagitan ng programang ito, kasihan mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang ang bawat salita ng Diyos na aming ipahahayag mula sa iyong mga salita ay patuloy mo itong gamitin, maging pagpapala sa spiritual na buhay ng aming mga taga-subaybay. Salamat po Panginoon at pagkalooban mo ng katugunan, dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Ipagpapatuloy po natin yung ating pinag-aralan kahapon. It's about the whole armor of God. Ang buong kagayakan ng Diyos na dapat nating isakbat sa ating mga buhay bilang mga spiritual soldiers of Jesus Christ. Tayo po ay makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka sa pananampalataya. Sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Let's fight a good fight of faith. Anong klaseng pakikipagbaka ang gusto ng Diyos makita sa atin? Mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Alam niyo po sa sports, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa boxing. Isa sa mga dahilan kung bakit si Manny Pacquiao ay inibig ng mga manunood sa larangan ng boxing sapagkat siya po ay very entertaining yung kanyang way ng pakikipaglaban sa sports. We are talking about fighting a good fight. Tinitiyak niya na ang ibibigay niya sa mga nanonood ay good fight. Amen. So, hindi siya madaya, hindi siya nanggugulang sa kalaban. So, siya po ay, kumbaga, example ng good fighter. Now, sa spiritual na usapin, God wants us to fight a good fight of faith. So, ang mga tao nai-impress sa tuwing si Manny Pacquiao ay lumalaban sa boxing. Nai-impress yung mga tao. Medyo nagkaroon lang siya ng mga basher dahil sa politics. Pero when it comes to sports, mga kapatid, boxing specifically, ay talagang very impressive yung kanyang performance, the way he fight, mga kapatid. A good fight. Ayan, o boxing. Now, pagdating naman sa pananampalataya, nais ng Diyos na makita sa atin that we are fighting a good fight of faith. Tayo ay nakikipagbaka dapat ng mabuting pakikipagbaka sa larangan ng pananampalataya sa Panginoon.
Kung meron man tayong dapat i-impress sa paglilingkod sa Diyos, hindi po ang kapatiran, hindi po si pastor, hindi ang sino mang tao or elder. Kung meron man dapat na i-impress the way we fight, ay walang iba kundi ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya pag-aralan natin ito mga kapatid, balikan natin yung ating text 2. Okay, dito po sa Ephesians chapter 6. Dito po sa verse 10, sa katapos-tapusan, ayan. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ayan. Katapos-tapusan mga kapatid, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ayan. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Mangagbihis daw tayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Ayan. Kung meron man tayong nilalabanan na pamunuan, hindi po yung political na pamunuan mga kapatid. Kasi utos ng Panginoon na tayo ay magpasakop sa pamamahala dito sa lupa. Ang tinutukoy dyan ay government, gobyerno ng lupa. Ayan. Hindi man yan perpekto. May mga kapintasan yung panggogobyerno sa lupa. Alam natin yan. Ngunit ang utos ng Panginoon sa mga mananampalataya is to submit to the government, mga kapatid. At higit sa lahat, yung spiritual government. Pasakop tayo doon. Dahil doon tayo ino-authorize ng Panginoon laban sa gawa ng kaaway, mga kapatid. Kapag tayo ay submissive sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Dito po sa James chapter 4, mga kapatid, may sinasabi po rito ang Panginoon, mga kapatid. Sabi po dito, in verse 7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat, magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Submit yourselves, therefore, to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi pwedeng magkabaliktad yan. The first thing we need to do is to submit our lives to the authority of God. Ang ating mga buhay ay dapat nagpapasakop sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Dahil hindi natin pwedeng labanan ang dyablo kapag hindi tayo nagsasubmit sa authority ng Panginoon. The more we submit to the will of God, the more we become authorized by God to fight and to defeat Satan. Mga kapatid, yan po yung principle ng Panginoon. Kaya sabi dyan, pasakop kayo sa Diyos at magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Kaya kapag hindi ka nilulubayan ng dyablo, baka dahil hindi ka ginagalang ni Satanas, hindi nakikita ni Satanas sa buhay mo yung authority mula sa Panginoon. So, ang pinaka-bottom line yan ay ang submission natin sa Diyos. The more you submit your life to the authority of the Lord, the more you become powerful against Satan. Yung authority ng Diyos ay pwede mong gamitin kapag submissive ka sa Panginoon. Laban sa dyablo, ikaw ay magtatagumpay. Kaya sabi dyan, submit yourself therefore to God,
then resist the devil and he will flee from you. So hindi pwedeng baliktarin yan na ang diablo ay i-resist mo without submitting your life to God. Kasi hindi tayo igagalang ni Satanas kung ang gamit lang natin ay ang ating mga sariling kakayahan bilang tao. So, tandaan natin, si Satanas ay makapangyarihan kumpara sa ordinaryong tao na hindi konektado sa Diyos. You cannot fight Satan, you cannot defeat Satan by your own ability. Without God, we are nothing, mga kapatid. So, kailangan lagi tayong connected sa source of power, no other than the presence of the Lord. Praise God. So, balikan natin yung ating binasa, mga kapatid. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Amen. Dahil ngayon po ay nasa panahon tayo ng ligligan. Maraming mga mananampalataya ang tumatalikod sa paglilingkod sa Diyos for some reasons, mga kapatid, na akala nila ay valid reason, pero wala pong ano pa mang pwedeng idahilan ang isang taong lumalayo at tumatalikod sa paglilingkod sa Diyos. Sabihin na natin na maraming problema, natural yan sa paglilingkod sa Diyos. Sabihin na natin na maraming pag-uusig, pagsubok, natural yan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka pwedeng mag-take ng test kung hindi ka enrolled sa eskwelahan. Once na ikaw ay nag-engage sa paglilingkod sa Diyos, para kang nag-enroll sa isang eskwelahan. And once na ikaw ay enrolled, ikaw ay kailangang mag-take ng test for you to be promoted after the test. So the purpose of testing or trials is not to defeat us, but to promote us, mga kapatid. Kung may mga teacher na nakikinig ngayon, pag nagbibigay kayo ng exam, ano ang layunin nyo? Para ibagsak ang estudyante o para ma-promote ang estudyante? Ang layunin ng teacher sa pagbibigay ng exam or test ay hindi para ibagsak ang estudyante, kundi para i-promote at may matutunan ang estudyante. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. The purpose of facing trials is not, mga kapatid, to destroy us, but to promote us. Para maging karapat-dapat tayo sa pangakong gantimpala ng ating pong Panginoon. To God be all the glory. At upang tayo ay makatiyak ng pagtatagumpay, verse 13, dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y mga katagal, ayan, sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. So meron talagang expectation ang Diyos sa mga Kristiyano na mayroon tayong haharaping mga masasamang araw or bad season in our Christian journey. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po bed of roses. Yes, may pangako ang Diyos na blessing, pero hindi tayo dapat nakafocus lang sa blessing when it comes to our service to God. Kasi paglilingkod po yan. At sa usaping paglilingkod, it requires sacrifice sometimes and many times, mga kapatid. Without sacrifice, hindi tayo karapat-dapat sa mga gantimpala ng ating pong Panginoon. Kaya maraming na-frustrate sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po ba kung anong dahilan? Kasi mali yung kanilang motivation. Oo, kaya tayong i-bless ng Diyos sa paglilingkod. Pero hindi tayo dapat maging imbalance. Kailangan ang expectation natin ay tama. Yes, the Lord can bless you when you serve Him. Pero higit doon, may itinuturo ang Panginoon sa atin, mga kapatid, na hindi lamang pagpapala ang maging interes natin sa paglilingkod sa Diyos, kundi tayo ay maging karapat-dapat sa Panginoon. And the only way na mapapatunayan mong ikaw ay karapat-dapat sa Diyos
is when you face testing and trials in your Christian life, mga kapatid. Kung walang pagsubok, wala kang chance to prove your commitment to God. Without trials, you have no chance to prove your faith, your loyalty, and your commitment to God. So, every time na meron tayong trials na hinaharap, you need to look at trial as opportunity to prove ourselves to the Lord. Hindi para tayo ay manghina, kundi pagkakataon mo yan para patunayan sa Panginoon na kaya mong harapin at tiisin ang mga pagsubok for the sake of your commitment to the Lord. Amen. Huwag nating tingnan in a negative perspective yung mga trials. Dapat tingnan natin ito in a positive perspective na yung mga pagsubok na yan, hindi yan binigay sa iyo para apihin ka, para pahinain ka, kundi para palakasin ka, maging matibay ka, maging matatag ka sa pananampalataya. Kaya kung may mga frustration, tingnan natin yan in a positive outlook, mga kapatid. Tingnan natin sa mga positibong bagay. May nanisod sa iyo, tingnan mo sa positibong bagay, mga kapatid. Huwag sa negatibong mga bagay. So, dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Verse 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. Ibigkis natin sa ating buong katawan ang katotohanan. Huwag nating dugtungan ng kasinungalingan o maling aral. Yung katotohanan lang. At sino ba ang katotohanan? John chapter 14 verse 6, na dapat nating isakbat sa ating baywang. Ibig sabihin, nakapaligid sa buong katawan mo ang katotohanan wherever you go and whatever you do. Ikaw ay surrounded by the truth. And who is the truth? John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen. At anong magagawa ng katotohanan na yan na si Jesus sa buhay natin? John chapter 8 verse 32, you shall know the truth, the Lord Jesus Christ, and the truth shall set you free. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Tuloy tayo, mga kapatid. Bigkisan natin ang ating baywang ng katotohanan. Saan man tayo pumunta, ano man ang ating ginagawa, dapat ang katotohanan ang nasa atin, mga kapatid. Kaya pag Kristiyano ka, hindi pwedeng ikaw ay nakikipagplastikan. Ayan. Kung sa political world ay uso ang plastikan, walang permanenteng kakampi, walang permanenteng kaaway. Yan sa political world, mga kapatid. Punong-puno dyan ang plastikan, mga kapatid. Na kahit naiinis ka na, ngingiti ka dahil sa politika. At kahit ayaw mo sa isang tao, kailangan mong mag-pretend na gusto mo siya for the sake of politics, mga kapatid. Pero sa buhay Kristiyano, kailangan tayo ay laging nasa panig ng katotohanan. Hindi pagkukunwari, kundi tayo ay maging totoo sa Diyos una sa lahat, mga kapatid. At kapag lagi tayong totoo sa Diyos, ang magiging pakikitungo din natin sa kapwa ay lagi ring magiging totoo, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At sunod, at ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Dapat ang mga mananampalataya ay soul winner. The reason why maraming Kristiyano ang boring sa kanilang paglilingkod, dahil hindi naman nila ginagampanan yung utos ng Panginoon na magligtas ng kaluluwa. We are saved to save others.
Gusto mo maging boring ang Christian life mo? I-focus mo lang sa sarili mo ang lahat ng bagay. Magiging boring ka na Kristiyano, mga kapatid. Pero kung gusto mong mag-enjoy sa iyong Christian life, lingunin mo ang iba. Mag-ministry ka sa iba. Mag-engage ka sa ministry, evangelism. Sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live na mga UPC members sa ibang church, help your pastor to evangelize your community, mga kapatid. Kung masipag ang inyong pastor sa evangelism, sabayan nyo, samahan nyo, mga kapatid, at mag-engage kayo sa evangelism and soul winning. Mag-conduct kayo ng Bible study. Marami ka ng alam sa Bible. Ano ang gagawin mo dyan sa nalalaman mo? Ipagyabang? Ipakidebate? No, mga kapatid. Kung gusto mong mapakinabangan ang iyong mga natutunan, ibahagi mo ito sa iba. Para hindi ka maging stagnant. Alam nyo, yung tubig na stagnant, marumi yun. Yung mga Kristiyano na sige lang ang imbak ng kaalaman at hindi naman ginagamit upang maging pagpapala sa iba, nagiging stagnant ang kanilang Christian life, mga kapatid. Tinuturuan tayo ng ating pastor, matuto tayo, mga kapatid, at yung natutunan natin ay ibahagi natin sa iba. Ang pag-share ng Word of God, hindi po requirements yung galing. Hindi dahil magaling ka sa bersikulo, makakaakay ka na ng kaluluwa. Hindi yan ang basihan, mga kapatid. Kundi yung pag-ibig mo sa mga kaluluwa, pag-ibig mo sa mga taong mapapahamak kung hindi mo dadalhin sa Panginoon. Yan ang tinitingnan dyan, mga kapatid. So, tama na tayo ay may alam sa salita ng Diyos. Pero hindi tama na marami kang alam pero hindi mo binabahagi sa iba. Sabi ng Panginoon, tinanggap niyong walang bayad, ibahagi niyo ng walang bayad. Ayan, kaway-kaway sa mga masipag sa soul winning, kaway-kaway sa mga masipag sa evangelism, pag-conduct ng Bible study. Ayan, good morning sa mga Bible study teachers natin and soul winner natin sa church. Enjoy your ministry at tanggapin nyo ang pangako na reward ng Panginoon because God is a rewarder of them that diligently seek Him. Share your joy in winning souls. Share your joy to the church. Paano kayo nag-i-enjoy sa pag-Bible study? Paano kayo nag-i-enjoy? Kaya sa page po natin, lahat ng mga nakapost po natin ay puro gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Lahat may kinalaman sa misyon. Kung i-visit nyo po ang page ng UPC Bulan Church, lahat ng mga nakapost po dyan is all about mission, mga kapatid. Hindi mga sama ng loob, hindi mga hinanakit. Ang ating pinopost dyan ay we promote evangelism, mission and soul winning to influence all Christians, mga kapatid, na dapat para ma-enjoy natin ang ating Christian life, isinishare natin sa iba yung tinuro sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga tagapangaral. Dahil kung iimbakin mo lang yan sa isip at utak mo, isang araw ikaw ang pinakamarunong sa Bible sa simbahan, pero ikaw din ang pinakamayabang. Mga kapatid, huwag nawa nating gamitin ang ating kaalaman sa salita ng Diyos para ipagyabang sa iba. Mas mapapakinabangan yan kung ibabahagi mo yan sa iba upang magligtas ng mga kaluluwa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At hindi rin tayo nag-aaral ng Biblia para makipagdebate lamang. Oo, may mga panahon na kailangan nating i-explain ang ating doktrina, ang ating side, pero hindi natin layunin na ilang paso lang yung mga ayaw maniwala sa atin. Mga kapatid, we're just wasting time for debate doon sa mga taong wala namang balak maniwala sa atin. In everything there is a season, there is a time that you need to speak, and there will be a time that you need to be silent, mga kapatid. Because in everything, there is a season. Purihin ang Panginoon. Yung mga tao na hindi naman balak maniwala sa inyo, huwag niyong sayangin debatihin, huwag niyong sayangin ang panahon
na makipagdebate sa kanila kung sa simula pa lang ay wala namang planong maniwala sa inyo. One time, mayroon pong naghahamon sa akin ng debate. Kasi dati ang hilig ko din dyan sa debate, mga kapatid. Itinigil ko lang yan nung may muntik ng ma-stroke na kadebate ko. Nakonsensya ako, mga kapatid, na namumula na at naglalaway na at may stroke na sa galit dahil hindi niya masagot yung aking itinatanong, mga kapatid, doon sa aming pakikipagdebate. Pero nagbago ang aking pananaw. Mamatay man yon na hindi na-convert, may impyerno din yon. Kaya, mga kapatid, nagbago ang aking pananaw. One time may naghahamon sa akin ng debate. Tinanong ko siya, pag natalo ba kita sa debate, maniniwala ka sa akin? Sabi niya, hindi. O di sabi ko, sayang din ng pagdidebate natin. Sabi ko, pag natalo mo ako sa debate, wala rin akong balak maniwala sa iyo. Ikaw rin, pag natalo kita sa debate, wala ka rin balak maniwala sa akin. Sabi niya, tama. O di, hindi na tayo magdebate, magkaibigan na lang tayo. Magrespetuhan tayo. Preach your doctrine and I will preach my doctrine. Then respect each other. Amen. So mga kapatid, ganon ang ating pananaw sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo nag-iimbak ng kaalaman para ilampaso yung mga ayaw maniwala sa atin. Nag-iimbak tayo ng kaalaman para i-share ang katotohanan na ating natutunan na mayroong pag-ibig sa puso natin. Pag-ibig sa mga taong babahaginan natin ng salita ng Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, huwag tayo masyadong maghilig sa debate, mga kapatid. Although may mga time na kailangan mong mag-speak up, mga kapatid, to explain your faith, your side, mga kapatid. But not all the times, mga kapatid. Hindi sa lahat ng panahon. Kailangan nating gamitan ng wisdom mula sa ating pong Panginoon. Sa dami ng nakadebate ko, mga kapatid, walang na-convert kahit isa. Pero nagalit ang dami. Kasi siyempre, yung ego, kapag yan ay natamaan mo, natanong mo nang hindi niya nasagot, mga kapatid, yung ego niya ay masasaktan. Sa halip na maniwala yan sa iyo, ay lalo yang maiinis, magagalit sa iyo. So, yung ating kaalaman sa Biblia, huwag nating gamitin para ipagyabang o ipakipagdebate lang, kundi ipamuhay natin. Yan ang pinaka-purpose yan. Ipamuhay mo, at kapag pinapamuhay mo yung salita ng Diyos, ibahagi mo rin sa iba at magiging pagpapala ka sa iba. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So, pagdating sa evangelism, soul winning, yan, dapat yan ay excited dapat tayo. Hindi lang yan trabaho ng pastor, ang evangelism and soul winning. Kasi marami mga kapatiran, ang akala nila, pastor lang ang dapat nag-evangelize, pastor lang ang dapat nag-soul win. Hindi po. Trabaho ng lahat ng believers ang mag-evangelize and mag-soul win. Siyempre sa pangunguna ng pastor at susundan yan ng mga mananampalatayang mapagpasako. So maraming salamat, mga kapatid, na dito po sa Bayan ng Bulan, sa UPC Church, marami na po ang nag-engage sa evangelism and soul winning. Good morning sa lahat ng ating mga kapatiran na talagang nag-uumapoy sa evangelism every day. Mga kapatid, maraming Bible study, hiwa-hiwalay, grupo-grupo, mga kapatid. At ginagawa nila yan voluntarily, mga kapatid. Walang sweldo. Ay ginagawa natin yan na may galak sa ating mga puso sapagkat yan ang nais ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sunod, ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, shield of faith. Kailangan meron tayong panangga sa mga bulong ng kaaway. Palakasin natin ang ating pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagdiningas na suligin ng masama. At magsikuha naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Ayan, helmet of salvation. Praise the Lord. Protect your mind mula sa mga maling mga kaisipan at prinsipyo.
Protect your mind against worldly principle. Kailangan ang pupuno sa ating kaisipan ay ang prinsipyo ng Diyos, mga kapatid. At ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ayan, nabanggit ko na kanina. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos na mayroong layunin na tama. Ano ba ang tamang layunin? Bakit tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Hindi para malaman ng iba na may alam tayo. Hindi po. Para magawa natin ang tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa 18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ayan. Yung mga prayer warrior natin. Ayan. Mahalaga po yan. Yung mga may kapansanan sa church na hindi na makapunta sa Bible study, ang ministry nila is prayer warrior. Ayan. Habang nag-evangelize, yung mga soul winner, may nakaluhod sa loob ng kanilang tahanan, praying for the soul winners, for them to be used by God effectively as they open their mouth, speaking the word of truth. Mga kapatid, may prayer warrior na nakaback up. Ang church na may mga nagpipray lagi, mga prayer warriors, mga kapatid, ay victorious yan na church. Amen. Dahil sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Kung wala ang Diyos, ang ating mga abilidad, programa, effort, walang kabuluhan yan. Walang tagumpay yan. Pero kapag may backup ng panalangin, mga kapatid, ay may katagumpayan po yan. Sapagkat ang panalangin ay paraan para ang Diyos ay kumilos sa ating pong mga ginagawang ministeryo. So yan po ang ating naibahagi sa inyo, mga kapatid. Isuot natin ang buong kagayakan ng Diyos, the whole armor of God, upang anuman ang ating suungin na labanan, tayo ay magtatagumpay sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. To God be all the glory. So hanggang dito lang muna. Mamuhay kayo bilang Kristiyano, may mga taong maniniwala sa inyo. At baka sa inyo magsimula ang ministeryo ng ating Panginoon abroad kung saan kayo naroong bansa. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Dito po ay pansamantala tayong magtatapos. Salamat po sa lahat, 100 plus na viewers natin ngayon. Please share our episode this morning. Amen. At upang marami pa ang palakasin ng Panginoon na mananampalataya at marami pang maabot ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa paalaala mo sa amin ngayong umaga na kami ay mga mandirigmang Kristiyano at expected mo, Panginoon. Salamat po, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang
Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay.